naging general ito sa Armed Forces of the Philippines. Retired na rin po ito, si General Felizardo Simoy. Issue na yun, flood control projects, under kasi sa Pilipinas. So, nahanapan na rin siguro ng paraan, paano ma-divert yung mga projects sa ibang department para mabawasan sa ngayon ang kanilang mga nasasabukan. So, ganoon ang nangyayari sa ating bansa. Ang corruption ay nasa process na ginagawa ng ating gobyerno. Pag-aralan sana ng Senate at ng Congress kung paano naibulsan yung mga pondo dahil sa proseso na ginagawa hanggang sa may pa-implement itong mga construction project ng kontraktor. Ang sisi ng gobyerno ay nasa mga kontraktor. Pero ang sisi ay hindi lang sa mga kontraktor, kundi sa lahat na pinagpunan ng pondo ng gobyerno. Planning. Ano ba yung planning? Ang paggawa ng GAA, nagkaroon ng problema sa GAA 2025. Planning yun. Yung details, ang gumagawa ng details ng project, implementing agency. Kung sino nakatuka sa mga construction projects, ibibigay yun sa implementing agency. Kung may sabit, ano may bulsa, ibaba yun ng implementing agency doon sa contractor. At sino mag-release ng pondo? Yung gobyerno, through the DBM. Ibababa sa department, bababa sa local government kung may pakialam ng local government bago maibaba sa contractor. Ngayon, nakita ninyo kung paano nila winawaldas ang pondo ng bayan. Ito ay napapatunayan sa mga dokumento na nakukuha sa mga opisina ng gobyerno. Ano ang nangyayari? Mukha yatang walang nangyayari sa bayan natin for more than 50 years. Ganon din ang ipinaglalaban ng Communist Party of the Philippines for 55 years. Hindi rin sila matatalo. Bakit? Ganon pa rin ang ginagawa ng gobyerno sa ating mga kababayan. Kaya nandyan pa rin ang Communist Party of the Philippines. Siguro, pag maayos ng gobyerno ang pamamalakad sa ating pamahalaan, ay mababawasan ng mga lumalaban sa gobyerno, particularly yung Communist Party of the Philippines. Hindi naman natin sila inihimalay sa atin. Dahil sila ay kapwa natin Pilipino. Tama naman ang ibang pinaglalaban nila, maliban sa mga propaganda na sinusunod nila sa kanilang konstitusyon. Ang Communist Party ay kunwari lang na lumalaban sa ating gobyerno, pero kunwari sumusunod sila sa ating konstitusyon. Pero sila ay merong sariling konstitusyon na sinusunod. Yun ang tama na dapat alam ng tao. Alam ang nangyayari ng ganito ay alam na alam ni Ka Eric. Magpapasalamat tayo kay Ka Eric dahil sa kanya ay nalalaman natin ang tunay na pinaglalaban ng Communist Party of the Philippines. Marami na rin akong nakasama na miyembro ng Communist Party of the Philippines. Kaya lang ang aming pagsasama ay sa magandang paraan. Tumutulong sila, kagaya ni Caruben Guevara, na namatay na lang, hindi pa tapos yung pinaglalaban. Si Caruben ay tumutulong kung siya ay bumalik sa pamahalaan, ay nagtrabaho siya sa aking opisina sa Camp Aguinaldo. Ito na pag-uusapan namin kung ano ang dapat gawin para sa kabutihan ng ating bayan. At marami pang iba, kagaya ng mga 36 na former active NPA commanders o mga actually tatlong platoon leaders ang nakasama namin sa Davao nung kapanahonan ng Sparrow Operation. Sila rin ang nagtuturo sa amin kung saan yung mga kalaban.
bawal kasi ang maggamit ng armas sa paglaban sa ating gobyerno. Kaya ang pinaglalaban ko ngayon ay pwede natin mabago ang ating gobyerno sa mapayapang pamamaraan. Inaayawan namin ang paggamit ng gas. Kahit kami ay nagagaling sa Armed Forces of the Philippines, yung mga retirees, pinagbabawal namin na gumamit ng gas dahil marami ang mga sibilyan na madadamay kung sakaling magkakaroon ng gera. Kaya dapat naintindihin natin. Ngayon, sa mga nandito, alam ko na maraming nagsisimpatya sa mga alanganin na ginagawa ng ating gobyerno. Kaya lang, yung mga nagsisimpatya ay nandun pa sa kanilang mga bahay. Takot din silang lumabas. Nag-aalanganin sila na baka maggumawa na naman ng karahasan ang ating kapulisan dahil nakita nila kung ano ang ginawa doon sa Davao sa KOJC. Na-assign ako ng Davao ng 10 taon. Wala pa yung timbahan ng KOJC doon. So alam ko kung anong nangyayari na kabutihan sa Davao. So ang karahasan ay hindi na natin dapat na maulit. Pero kung gusto naman ng iba ang tunay na karahasan, baka gusto nyo ang nangyari sa Indonesia, hindi lang ngayon. Dahil noong 1963, 1.3 million ang namatay na sibilyan doon sa Singapore bago nagising yung mga tao. Kaya ayaw natin na magkaroon ng karahasan. Dahil nakita natin sa ibang bansa na ang karahasan ay walang magandang patutunguhan, lalo na pag ang mga biktima ay sibilyan. Ngayon nakikita natin ang korupsyon. Saan ba nagsimula o kailan ba nagsimula ang korupsyon sa ating bayan? Bata pa ako, nakikita na natin yan. Nakikita na natin yan. Siguro yung mga nakapag-aral na, alam nyo na yung ano yung korupsyon. Ang korupsyon ay sinasabi natin dahil sa kagagawan ng ating local government at ating national government. Hindi nila ginagawa ang tamang trabaho para sa ating mamamayan. Ano ngayon ang nakikita natin? Ano ngayon ang nakikita natin dito sa ating bayan? Ito ay pinakita ng ating Senado at sa Kongreso. Magpasalamat tayo sa ngayon na nakikita natin kung gaano ka lala ang korupsyon sa ating gobyerno. Pinakita ng Kongreso at ng Senado, salamat sa kanila, kung gaano kalala ang korupsyon sa ating gobyerno. Bakit? Ang mga involved sa korupsyon ay nasa gobyerno rin. Tama! Ngayon, kung hindi nila maayos itong nangyayaring korupsyon sa ating gobyerno, sino pa ang dapat na mag-ayos para mahinto ang korupsyon? Di ba ang taong bayan? Correct! So, ipakita ng taong bayan na ayaw nila sa korupsyon. Kaya kailangan pag sinabing lumabas kayo at labanan natin ang korupsyon, sana ay marami rin ang lumabas at maghihalo. Tama! Ang sabi ng iba, si General Simo, hindi ka ma-appoint mo. Kaya hindi ko kailangan ng appointment. Nung pumasok ako sa Armed Forces, ang ambisyon ko lang ay makatulong sa pagbabago sa bayan. Marami ang ino-offer sa akin, pero hindi ko tinanggap dahil pag ang boss ay corrupt, hindi ako pwedeng magtrabaho sa isang boss na corrupt. Correct! Ang pinaka-magiging issue ngayon ay infrastructure development, lalo na itong flood control projects. Naging commander ako ng 2
Army Engineer Brigade. Isa sa Maguindanao, isa dito sa Metro Manila. Ang area na nakoberan namin, ng brigade commander ako, 2007 to 2008 sa Maguindanao, ay buong Region 11 and Region 12. Dalawang region. So, lahat ng infrastructure development sa mga malayong barangay, kami yung gumagawa. Electrification, farm to market road, school buildings, health centers. Bakit kinuha ito maliliit na project? Maliit lang ang pondo noon eh. Ang school building doon is worth only about 500,000 pesos. Nakakagawa na tayo ng school building. Nagreklamo yung DPWH na bakit binibigay sa Army. Ang trabaho ng Army ay maghanap ng kalaban. Pero ang engineer sa Army, hindi kalaban ang nahanap. Ang engineer sa Army ay tumutulong para maayos ang kabuhayan sa mga barangay. Yun ay dumami ang aming project ng panahon ni President Gloria Macapagal Arroyo. Doon na nagsimula ang kalayaan sa barangay project na initiated ng ating Presidenteng Arroyo. Siya ang nagsimula kung paano maayos na sa barangay. Lahat ng aming project sa Armed Forces ay nahinto dahil sa panahon ni Noynoy Aquino. Bakit? Dahil sa panahon ni Noynoy Aquino, ang kanyang advisors ay ayaw na makapenetrate kami sa mga barangay para mabigyan ng magandang buhay ang mga tao sa barangay. So alam niyo na kung bakit. Ang pangalawang dahilan, gusto ng DPWH na lahat ng construction, farm to market road, school building na malalaki, ay ibigay na lang sa kanila dahil yun naman daw ang trabaho nila. Ang budget doon ng kabahayan sa barangay project sa buong Pilipinas na binigay ng Office of the President is 2 billion pesos lang. Para sa buong Pilipinas yun. Marami na ninyo. Bakit gaano kalaki ngayon? Flood control project pa lang. Umabot ng billion o minsan ano pa, 1.8 trillion pa yata. O ganun, kaya ayaw ng DPWH ng Office of the Peace Process, Office of the President doon na bigyan ng mga project ang mga Corps of Engineers sa Armed Forces. Dahil gusto nilang hawakan ang pondo ng bayan.